Hi everyone! Welcome to the Empath Tarkis, another love reading. Timeless and general, take what resonates na pumibisa ang part of the reading, makaresonate kayo sa part of it. And tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang nais yung ipabarating sa amin. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Five of Cups, Two of Wands, Three of Wands, Page of Swords, the World, Eight of Cups, Four of Cups, Four of Wands, sorry. Yan. Hangman, Seven of Swords, Nine of Swords. Kuha pa tayo ng isa. Bottom of the deck, Chariot. Naku, malakas na naman ang energy dito ng reunion and reconciliation. Pero bago yon, ito muna ang mga kaganapan sa inyo. Yan. So, Seven of Swords. Marami ditong mga kasinungalingan o kalokohan na ginawa sa'yo ng person mo. Ang dami niya mga ginawang, sabihin natin, patalikod, o nasa habang kayo, sa likod mo, ang dami niyang ginagawang mga kalokohan, mga kasinungalingan. Dumating din yung panahon na maaring iniwan ka ng person na to. Ikaw naman, you have strong personality. I can sense here that you have strong personality. Kaya mas minabuti mo na lang na tuparin na lang yung pangarap mo. Nagpakalayo-layo ka, maaring nagtatrabaho ka sa ibang bansa, doon ka nagsumikap, doon mo na lang pinocus. Kasi kaysa naman aksayahin mo pa yung energy mo dito sa sinungaling na taong to. Tapos, wala ka na lang ginawang, hindi ka na naghabol sa kanya, no, nagpatuloy ka sa buhay mo. Dumating yung time na ikaw, umaangat ka na, yung person mo naman, nagkaroon siya ng clear of mind. Ibig sabihin niya na pag-isip-isip na niya dahil ang dami niya naranasan ditong paghihirap. Karma is real talaga, no? Ang dami niyang naranasan ng paghihirap habang ikaw naman ay patuloy na umuunlad at nagiging maginhawa ang iyong pamumuhay at nagiging successful in life. Siya naman full of regrets. Ayan, loneliness, sadness, regrets kasi dahil sa lahat ng karma na inabot niya, maari kasi 'di ba sa mga ginawa niya sa iyong kasinungalingan, kalokohan, naranasan niya rin 'yon. Ngayon naman patuloy siyang iniisip ka niya ngayon, no? Keeps thinking of you, keeps planning to go back to you, humingi ng tawad. Pero hindi mo na inaasahan pa yan kasi nasa malayo ka na nga At malayo na rin ang iyong naging, sabihin natin, iyong narating sa iyong tagumpay. No? Pero itong taong to, minsan, iniisip mo siya,
What if naging iba na lang ang takbo ng tadhana? What if hindi kayo nagkasiraan o hindi nasira ang inyong pagsasama? Ang dami mo mga what if din kasi minsan iniisip mo pa rin siya. Kaya habang nagpapatuloy ang buhay mo sa ibang bansa o sa pagtatrabaho para paunlarin ang sarili mo, iniisip mo pa rin tong taong to. Kahit napakasakit ang ginawa sa'yo ng taong to. Dumating din yung time, etong taong to, hindi makatulog yan kakaisip sa'yo. Kasi nga, binabagabag na siya ng kanyang, kung meron siyang konsensya yun. No, sa paulit-ulit, tumatakbo sa kanyang isipan lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali sa'yo. Gabi-gabi yan, hindi yan makatulog sa kakaisip sa'yo. Samantalang ito na Chariot, you become more successful in life. At hindi mo na inaasahan pa because you're doing well with your life, na biglang magpaparamdam sa'yo yan. Hihingi ng tawad at gusto niya makipagbalikan. Ngayon ang tanong, ano magiging desisyon mo? If you keep thinking of this person, papatuloyin mo ba siya ulit sa buhay mo? Tatanggapin mo ba siya? Or magpapatuloy ka na lang doon sa nangyayaring maganda sa'yo? Pwede mo siyang patawarin, pero hindi na siya muling magiging bahagi pa ng buhay mo. Lalo na ngayon, ang ganda-ganda na ng takbo ng buhay mo, 'di ba? Tapos bigla na naman siyang darating, para maaring guluhin ka, or tunay ba intensyon niya? Dahil naranasan niya yung hirap, ngayon, ikaw naman, maganda na yung takbo ng buhay mo, umuunlad ka, tsaka naman siya babalik sa'yo, di ba? Mahirap din naman. Ano ba yung tunay na intensyon ng taong to? At ikaw naman, nasa sa'yo rin yan. Hayaan mo ba siya muling maging bahagi ng buhay mo? Samantalang dati, sa mga hirap na yon at sa mga ginawang paulit-ulit na panluloko sa'yo, di ba? At iniwan ka pa nga, buti na lang matatag ka, no? At yun na rin siguro yung dahilan kung bakit nandito ka ngayon sa isang mas matagumpay na pamumuhay dahil dun sa pain na naranasan mo sa taong yun yung naging inspirasyon mo para lalo pang magsumikap. At syempre, dahil karma is real, good sa'yo, sa kanya naman, puro paghihirap. Tignan pa natin ngayon kung ano pa mga possibilities sa inyo. Two of Pentacles. Kaliwat kanan na ang mga opportunity na dumarating sa'yo. Judgment. Page of Pentacles. Sobra talaga yung pag-angat mo sa buhay. Ang daming opportunity sa'yo. Two of Cups. Knight of Wands. I can sense here na, oo nga, yung tao mo nga natauhan na siya dahil nga sa mga karmang hinarap niya o nararanasan niya, samantalang ikaw, ang daming opportunity sa'yo, kaliwat kanan ng dumarating ng mga pagkakataon. It's more of like a business I can sense here, nagiging busy ka. Marami kang mga negosyo, maraming opportunities. At sorry na lang yung ex mo. Kasi merong someone na talagang sabihin natin very passionate or gustong-gusto ka na maaring siya talaga ang muling makapagpatibok ng puso mo at maaring maging kayo ng bagong person na to. Maaring ito rin yung opportunities for more stable relationship. Ito si Knight of Wands.
And 2 of Cups dito, mahuhulog na rin ang loob mo sa taong ito dahil alam mo na at nararamdaman mo na maganda ang inyong connections. Kaya yung reunion o yung pagbabalik ng taong to, maaring bigyan mo na lang siya ng forgiveness but continue with your present life na. Ngayon, lalo siya magsisisi. Lalo siya manghihinayang. Kasi wala na. Naka-move forward ka na eh. Ang ganda nga ng buhay mo na eh. And siya naman ngayon, puro panghihinayang na lang ang mangyayari sa buhay niya. Kailangan na lang yan tanggapin yun. Na ikaw, okay na, kailangan na rin niyang, kung talaga nagbago na siya, mag-move on na lang din siya. Total, siya na rin naman na naging dahilan ng pagkakasira ng relasyon ninyo. At mabuti na lang sa'yo, ikaw, napunta ka patungo sa tagumpay, siya naman, kinakain siya ngayon ng kanyang mga kasalanan. Well, ganun talaga minsan sa huli ang pagsisisi. Sa huli talaga yung mararamdaman mo, yung mga pagkakamali mo, at minsan huli na ang lahat. Pero ikaw naman, wag ka na lang din sigurong sabihin na lang natin, tanggalin mo na sa puso mo yung pait o yung galit. Kasi kung di naman nangyari sa'yo yan, hindi ka rin naman magiging inspired to do better in your life. At saka, meron na naman special someone na nadarating sa buhay mo. So, just be grateful na lang din. So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.